Ayan, dahil nga anniversary natin sa ating trabaho last August 18. So yan, magsasahod reveal tayo. So ayan, I am working as a nursing attendant po sa government hospital po. So ang aking sahod nung nag-start ako Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So yun nga guys, bigla akong naalala nitong August 18 guys, is anniversary ko pala sa aking trabaho. At alam nyo ba, ayan, sa mga sumusubaybay po sa aking channel, ayan, nilayo natin at masyadong malapit yung ating camera. So ayan, sa mga sumusubaybay po sa aking channel, ayan, alam nyo po kung saan ako nagtatrabaho. I am working sa isang government hospital po since 1998 po. So August 18 po yun talaga, tandang-tanda ko po yun guys. So excited ko po, yung feelings ko talaga is ano talaga, grabe ang saya ko nung matanggap ako at makapasok sa isang government hospital. So bago natin pag-usapan yung sahod guys, ayan, nag-apply po ako doon 1995. So 1990 po, nag-apply po ako doon. Pagka-graduate ko, mga 1990 or 91, but hindi po ako natanggap kasi nga po may height. And then bumalik po ako ng 1995. So, yun, after 3 years pa ako natawagan, 1998. So, yun, at ako'y natutuwa dahil na-meet ko yung requirement nung time na nag-apply ako nun. Hindi po uso yung mga online na wala pa pong ganun. So, bio data lang yata ginamit ko doon. Tapos, personal ka talaga na mag-apply doon. So, yun at tayo ay 27 years working na po tayo. So, masaya po ba ako? So, masaya po ako sa aking trabaho. So, iisipin po nung iba bakit hindi ako nag-abroad or may mga nagtatanong talaga sa akin kung ba't di ako nag-abroad. So parang hindi talaga sumagi sa isip ko guys na mag-abroad. So yan, sa mga OFW dyan, talaga mabuhay po kayo, yung mga mami at daddy po natin, ng mga OFW. So yan, saludo po talaga ako sa inyo. Mabuhay po kayo kasi yung hirap nyo na mapalayot sa inyong mga pamilya is talagang talagang mahirap yun. So nung time na nag-a-apply po ako noon, uso ang Saudi at Singapore, but hindi po talaga ako naingganyang mag-abroad. Ewan ko ba, parang kasi sa family namin parang wala naman nag-a-abroad, kaya parang yung father ko na nag-apply, kaya lang hindi natuloy. So parang hindi talaga ako na ingganyang mag-abroad. So may pagsisisi ba ako dahil hindi ako nag-abroad or ano. Minsan naiisip ko pero hindi naman ako, wala naman akong regret guys. Kasi masaya nga ako sa aking trabaho sa loob ng 27 years. So yung thinking, minsan na pag naiisip ko, siguro kung nag-abroad ako, baka ayun, siguro at the age of 54 now, 54 ako ngayon baka nag-retire na ako. So yun, happy na lang ang buhay ko, baka ganun, malaki na ipon ko, mas magandang bahay yung napagawa ko para sa family ko, sa aking mga anak, mas magandang mas maganda pa ako maibibigay sa aking family kasi nga ayan, papasok na yung ating sahod. Magkano ba yung sahod natin as a simpleng government employee, as a nursing attendant? Ayan, dahil nga anniversary natin sa ating trabaho last August 18. So yan, magsasahod reveal tayo. So ayan, I am working as a nursing attendant po sa government hospital po. So ang aking sahod nung nag-start ako doon nung 1998 is nasa 4,000 plus lang po. So yun, tandang-tanda ko po yung 4,000 po yung aking sahod noon. And then ngayon, ito 2025 po, nasa after 27 years po yun, ang aking sahod po ay nasa 19,000. So may butal po. So yun, hindi ko na yung 19,000 plus, parang gano'n 19,300 something gano'n, 19,200. So nasa 19,000. Imagine niyo po, 27 years in service. So ganun po yung aking sahod, 19,000 po. So yan, tatanungin niyo po, kasya po ba yun? So bukod po dun sa may natatanggap naman po kami ng mga allowance, lalo na po nung during the time of COVID, may mga natanggap po kami as a frontliner, may mga extra allowance kami na nakakuha noon. And then aside from dun sa 19,000 na yun, meron kami nare-receive na regular na allowance. So pero yung talagang sahod ko is nasa 19,000 po. So tanong, kasya po ba yun? Yung sahod na yun, 19,000. So yung 4,000 nga nakatawid tayo. So yung pang 19,000, mahirap po talaga. Kaya nga po yung pagka ganun simpleng empleyado ka, ang tawag doon nagtatrabaho ka sa London kasi loan dito, loan doon. Puro ang dami po talagang loan. Totoo po yun. Kung gusto mo makapagpundar ng mga ganyan, ganito, yan, nakapagpagawa tayo ng bahay. Ito, yan, kahit paano itong part po nito, nagpataas po ako ng third floor. May part po ito yung mga natanggap ko na as a frontliner po, may mga natanggap po ako ng mga allowance, may mga binigay po sa atin. Hindi lang naman po kami mga government, meron din po yung mga private na employee sa hospital na natanggap. So yan, nakapagpagawa po tayo. So ako, masaya po ako sa aking trabaho kahit na ganun lang po yung ating sweldo. I mean, talaga ito yung pinagdasal ko po itong trabaho na ito kay Lord talaga. Nung time na yun, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng isang trabaho na yung, kumbaga yung talagang, yung will mo, yung desire talaga ng heart ko. Kaya siguro umabot ako talaga ng 27 years dito. So, yung sahod na yun is talagang,
ayun, naranasan ko pagka syempre pag nag-loan ka, liliit yun, yung weekly na yun mababawasan mo. Naranasan ko pa makapagsangla po ng ATM, lahat talaga. So ang tanong, kasya po ba yun? Hindi yun, kulang yun talaga, kulang talaga po yun. At syempre nasa tamang pag-ano lang yan, paghahawak ng pera. So ang tanong, yung mga nasa abroad ba, di ba syempre mga nakakapos din, nakakapag-loan din, kulang din. So ang tingin ko dyan talagang nasa financial management mo, yung tamang paghawak ng pera. Sa 27 years ko, marami na ako naranasan. At yun, kahit paano yan, nakapag-ano naman tayo, may mga naipundar na rin po tayo, nakapagpatapos na po tayo ng anak, may nag-aaral po tayo ng anak, meron din po tayo naipundar na kahit paano yung kabuhayan, yung ating tricycle, at yun, at masaya po talaga ako sa aking trabaho. So yung mga nandyan, yan, yung mga nag-iisip kung mag-abroad or aalis ng Pilipinas, yun, siguro ang unang i-practice natin is yung kung paano natin ang tamang paghawak ng pera. Para pagdating doon sa abroad, ayan, malaki ang sahod, lalo na kung bata ka pa, may chance ka pa, marami ka pang chance na pag-isipan maraming beses kung nais mo talagang umalis. Meron maraming namang hindi umaalis dito sa Pilipinas, pero ayan, nagiging successful naman ang buhay. So ako, naiisip ko po yun na minsan na hindi, pero wala akong regret guys. Naitatanong ko lang, what if kung nag-abroad ako, baka ganyan, may sasakyan na tayo. So magandang sasakyan. So yun, at deserve po yan ng mga nag-abroad na magaling na maghawak ng pera, na kung ano man yung naipundar niyan, deserve niyo po yan. So yun nga yung ating sahod. So may mga extra allowance po, 19,000 yung ating regular sahod. May mga extra allowance po ako na natatanggap. So okay po ako doon, masaya po ako. So yan, i-reveal ko lang sa inyo. At dahil nga po tayo ay nag 27 years in service na, imagine niyo po yun. At grabe, hindi ko, nung una talaga nahirapan talaga ako, hindi ko talaga, kasi yung biyahe una malayo, doon ako sa Taft Avenue, Manila, nandito ako sa Valenzuela, lahat ng baha, sinuong ko na, umulan, bumagyo, ayan, pumapasok po tayo. At hindi naman po sa pag-ano guys, hindi po ako talaga pala absent na tao. So marami po tayong naipon na vacation leave, sick leave, at kinukuha ko lang talaga yung aking mandatory leave. So yan, nakapag-bakasyon po tayo ngayong August 22 to August 31. So yearly po, yun yung kinukuha ko na bakasyon. So marami po ako naranasang financial na pagsubok, pero masaya ako dun sa aking trabaho sa 27 years na yun. Hindi po perfect, hindi po talaga perfect, at napaka-importante talaga yung dasal, yung ipagdadasal mo yung pagpasok mo dun sa ward, yung mga pasyente na dadatnan mo, and then yung talagang magkaroon sila ng ganap na kagaling. So syempre nasa charity ward ako, ilang pasyente kami, nagdagdag pa ngayon ng kama. Nasa 44 bed, nagdagdag pa sila ng 4 na stretcher bed, plus nagdagdag pa sila uli ng 3 stretcher bed. So yun, imagine mo, minsan mag-isa lang ako sa duty as a nursing attendant. So yun, kakayahanin mo yun talaga yung lahat ng trabaho na yun. Talagang maiisip mo, minsan mapapaisip ka talaga kung paano ka ba talaga tumagal ng 27 years. Kung hindi ka talaga masaya sa trabaho, yan yung mga present na nandyan, yung mga bata pa dyan sa serbisyo, ayan, nasa government employee, kung ano man yung posisyon na yan, nasa admin ka man, nasa office ka man, or yun, nasa working ka man sa government hospital, kung masaya ka dyan sa trabaho mo na yan, yan talaga, sulit yan, talagang tatagal ka dyan kahit gaano bang kahirap yan. Basta yung mga kasama mo sa trabaho, kung minsan talaga nagkakaroon ng misunderstanding, hindi pagkakaunawaan, pero syempre dapat hindi maapektuhan ang trabaho. So yun, at yun, napaka-importante talaga na ipag-pray natin, at kung ano man yan, nasa private ka man or government, yung ating mga trabaho, ipagdasal natin. So yan, for 27 years, ayan, 19,000 yung ating sahod, so may mga konting allowance na natatanggap. So yun, nasa tamang financial lang talaga, paghawak talaga ng yung ating financial mindset natin, yung ating financial goal natin. So ngayon po, wala pa po kasi ako nagka-college, kaya medyo na hindi pa tayo, kumbaga hindi pa talaga tayo nakakapag-loan. So syempre pagka nag-college yung ating anak, so kahit paano yun, pinaghahandaan natin. And talaga yung meron pa kasi akong dalawang magka-college guys, at yun talaga isinisingkin ko na sa kanilang isip na yun, sila ay mag-a-apply sa mga yung mga state college, yung ating mga public college. So yun, at napaka-importante po talaga na yung love natin yung ating trabaho. So for 27 years, I'm still enjoying yan. Malakas pa tayo, 54 years old na tayo guys, at yun, nandito pa rin tayo sa Pilipinas, working pa rin po tayo sa mga OFW dyan, mabuhay. So yun lamang guys ang gusto kong share. So nag-anniversary po ako. So yun, thank you for watching guys. Ayan guys, maraming salamat po, at mabuhay po tayo, at ang ating trabaho ay isang biyaya po talaga ng Diyos.